Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, ngayon pala is a special day dahil nga ay Mother's Day ngayon. So, unang-una gusto ko munang batiin ng Happy Mother's Day ang lahat ng mga nanay na nanonood sa atin, nakasuporta palagi sa atin. And of course, sa mga nanonood sa atin, okay, kung hindi lang din naman ikaw si Eva or si Adan, malamang sa malamang meron kang nanay. So, kahit na hindi kayo magkasundo na nanay mo, kahit na magkagalit kayo, at least meron ka pa rin chance ang batiin siya ng Happy Mother's Day. So, yung iba nga dyan, di ba? Gusto nilang batiin ng mga magulang nila, mga nanay nila, pero sa dasal na lang nila binabati. Maring kagaya na nangyari sa akin. Yung hindi nila nakikita, hindi nila alam kung buhay pa ba o hindi. Yung iba naman talagang wala ng nanay. At yung iba talagang hindi na nila nakita yung nanay nila kahit kailan, di ba? So, sa prayers na lang nila binabati yung mga nanay nila ng Happy Mother's Day. So, kung ikaw man, meron ka pang chance, di ba, kung masayangin, di ba? And maybe, di ba, kagaya ng sinabi ko sa inyo, the reason why tumanggap ako ng mga interviews dati kasi to reach more people, to inspire more people. Kasi nung nag-trending yung video ko about sa pagkikita namin ng nanay ko, may mga nagme-message sa akin na na-inspire nga daw sila at dahil dun, kahit ano pa man daw yung napagdaanan ng magulang nila, yung iba nga kahit tatay, kinausap nila bigla. Na-realize nila na, di ba, na ba't mo sasayangan yung time na pwede naman na maging magkasundo kayo. Kung maliit na problema lang naman, ba't hindi kayo magkasundo, di ba? So that's the reason why patuloy tayong gumagawa ng video. Lagi natin ina-uphold yung yung family values, lalo na yung respeto sa mga magulang. Kahit na minsan nagkakamali sila, tao din sila. Hindi natin kailangan ipagmalaki na mali ka, tama ako, dahil sila yung mga magulang natin. Siguro mas dapat na naging statement natin, kahit gano'n pa man, at least magulang ko pa rin naman yan. Wag lang siyempre yung sobrang grabe, di ba? Kasi baka may mamiloso po na naman eh. Wag lang yung sobrang grabe talaga na hindi na makatao or hindi na naaayon sa kautusan, di ba? Ng konsensya natin o ni Lord, di ba? So yun. So mga Lods, actually this is the first time ever na babatiin ko ng Happy Mother's Day ang nanay ko. Kasi ang nanay ko is ano ba tawag dito? Ayun, bata pa ako nung kasama ko yung nanay ko. So, hindi ko naman alam yung mga ganyan-ganyan dati. So, binati ko siya ng Happy Mother's Day. Actually, ito nga, pakikita ko sa inyo dyan yung message ko sa kanya. Sabi ko, ayan, tinranslate ko na. Ang sabi ko, Mother, today is Mother's Day. When I was in Korea, I'm still young and could not greet you. Kasi hindi ko naman alam eh. So, this is the first time I'm greeting you Happy Mother's Day, sabi ko sa kanya. And I'm happy that you're my mother. Sabi ko sa kanya yun. Gusto kong malaman niya na masaya ako na siya yung nanay ko. I want to tell you that I love you so much and I hope you always do well. Actually, yung translation dito medyo nag-iba na. Ang ibig ko sabihin dyan na sana, kumbaga, okay ka palagi, healthy ka palagi. Sabi ko, there will come a day when we will always be together. Na sinasabi ko sa kanya na darating din yung panahon na magiging magkasama kami palagi. Siyempre sabi ko, but for now, let's enjoy what we can handle. Ibig sabihin ko ano man yung kaya namin gayon. So, sabi ko, once again, I love you, my mother. So, yung translation, mga Lods, medyo talagang kailangan mo unawain eh. Pero ang mahalaga kasi dito is, naipaparating ko yung mensahe. Ganon din naman sa kanya. And then, nag-reply ang nanay ko. Sabi niya, Mother, have never forgotten you. Yun yung talagang ibig sabihin. Sabi niya, siya daw bilang nanay, hindi daw niya ako kinalimutan. Yun. I have never forgotten you. Sabi niya, when you were in kindergarten, you made a carnation bouquet at school and gave it to me as a gift on Mother's Day. Uy, ngayon ko lang medyo naintindihan. So, sa Korea kasi parang carnation yata yung binibigay sa magulang eh. So, parang sa school yata, pinagawa yata kami ng carnation na bouquet. Ito medyo hindi ko maalala to. And sabi niya, binigay ko daw sa kanya yung pag-uwi. Ganun yun eh. Medyo nare-realize ko na eh. And sabi niya, so, on Mother's Day, sabi niya, I always spent my time reminiscing about the memories you made for me. Actually, sa unang translation, parang ang pagkakaintindi ko, yung ginawa ko daw na yun, na pagbigay ng carnation na bulaklak sa kanya, nung kindergarten pa ako, yun daw yung ginagamit niyang alaala every Mother's Day. Yun daw yung parang ginagamit niya. Sabi niya, my one and only son, I love you. Well, yun nga. Diba? Ako nga lang yung anak niya, di ba? Yun yung sinasabi niya sa akin na talagang hindi siya nag-anak ng iba para if ever na magkita kami, may pagyayabang niya sa akin na
lagi niya ako iniisip at ang gusto niya is ako lang yung anak niya. Kumbaga yun lang daw yung may pagmamalaki niya na hindi na siya nagkaroon ng ibang anak. So hindi ko daw masabi sa kanya na parang nakalimutan ko na siya. Ayun yung mga sinasabi niya sa akin eh. Kaya hindi daw siya naganak. Pero ganun pa man, sobrang saya ko na na ngayon nababati ko siya ng Happy Mother's Day kahit sa message lang. Dati wala. Nag-isip ako, 'di ba, kung sino-sino binabati ko. Actually, hindi nga ako ganun bumabati ng Mother's Day dati. Alam din ng mga ibang tao yan na medyo aloof ako anything about sa nanay. Kung alam niyo yung storya ko, 'di ba? Ayaw ko nga tawagin na nanay yung stepmother ko. Ayaw ko rin tawagin na nanay yung biyenan ko, 'di ba? Kasi nga ayaw ko makampante na meron ako nanay. Baka mamaya pag nakampante ako, baka tumigil ako sa paghanap sa nanay ko. Yun yung dahilan ko, pinapaliwanag ko sa kanila. So ngayon, at least kahit papano, mas meaningful at mas sigurado na ako sa pagsasabi ng Happy Mother's Day sa isang tao na gusto kong batiin ng Happy Mother's Day. Siyempre, bukod sa asawa ko. So ngayon mga lods, kung meron kayong time to spend time to the mothers in your life, spend time. Ako ngayon, magla-lunch kami ngayon actually. Ngayon, ginawa ko tong video na magla-lunch kami. Kasi dinner hindi kami pwede dahil nga may duty ako. Election day bukas mga lods di ba? Election day mga lods. So kagabi duty rin ako kasi election period mga lods, maraming nangyayari, mga dinadala yung mga paraphernalias for elections. So meron kaming duty. Sinasabi ko lang sa inyo. So kagabi, puyat ako. Ngayon gumising ako, ilang oras lang tulog ko to celebrate yung Mother's Day, kasama naman siyempre ng misis ko. So mga lods, may papakita akong video sa inyo. Kasi sabi ko sa nanay ko, magpadala ka naman ng video sa akin para nakikita kita. So, yun, nagluluto siya. Pakita ko sa inyo, meron siyang finiflip eh. Parang simple lang sa kanya. Well, cook nga di ba? Sa restaurant nga siya nagtatrabaho eh. And also, pakita ko na rin sa inyo, share ko na rin sa inyo yung video na kung saan yung dalawang anak ko, inutusan kong batiin yung lola nila sa Korea, di ba? Para naman ma-feel niya na hindi siya nag-iisa kasi ang tagal niya nag-iisa, di ba? So unti-unti lang yan and darating talaga yung time. Talagang pilit kong ginagalingan ngayon sa buhay para makaipon ako, para makapagpundar ako ng mga bagay-bagay, para kaya ko na siyang yayain na, dito ka na. And then meron na kaming pinagkakakitaan na iba na mas sustainable tsaka mas malaki para kaya ko silang suportahan lahat. And kung gusto niyang bumalik sa Korea, paminsan-minsan, sasamahan namin siya para yun na rin yung pasyal namin and bonding namin. Yun talaga yung plano. As of now, talaga kailangan ko talagang gawin yung best ko para makakuha ko ng financial stability para magawa ko lahat yun. Actually, ang daming nabago sa plano ko. Even yung isang bahay namin, talagang binenta na namin. Kasi kumbaga parang yung bahay na yun, kumbaga para sa amin, pamilya, okay eh. Pero naisip ko, gusto ko meron pa siyang parang another area na kung saan pwede magluto yung nanay ko. And then yung mga Pilipino makatikim ng authentic Korean food na hindi ganun kamahal. Yung kasi yung balak ko eh. Hindi, yung kumbaga yung medyo abot kaya talaga siya. Para ma-share natin kung ano man yung culture doon, di ba? Kung ano man yung pagkain doon na talagang authentic na nagluluto sa Korean restaurant na sikat sa Korea, di ba? Yun yung nanay ko actually, yung restaurant na pinagtatrabahuan niya is yun yung laging malakas sa lugar na yun. Even yung yung producer, sabi niya that is a very busy restaurant. Tapos sabi din ng nanay ko minsan, yung ngayon daw parang bad day daw. Lahat daw ng restaurant doon is parang mahina yung kita maliban daw sa kanila. So, ibig sabihin, di ba, kung ang nanay ko, madadala ko dito and magtatayo kami ng maliit na restaurant. Gusto ko nga sabihin karinderye, Korean karinderye. Parang ganun eh. Para yung affordable siya. Hindi naman kailangan kumita ng malaki. Gusto ko lang may ginagawa yung nanay ko and medyo sustainable lang ng konti. Ganun. Hindi ko hinahangad na malaki kikitain ko dito. Hindi ganun. So mga lods, ayun yung mga konting plano na nakwento ko sa inyo. And ito yung video ng nanay ko and ng mga anak ko na babatiin siya. So yun lang mga lods, sa Happy Mother's Day. 오! 잘하시네요. 우와. Dali, come here. Happy Mother's Day. Kanina. Tuhom, dali. Dali, Winter, Happy Mother's Day. Happy, a lot happier. Happy Mother's Day, Lola, Mama. Lola Ding.
Harmony, harmony. Harmony. Come here. Thunder, come here first. Ala, wala ka pang video kay Lola. Dito kay Harmony, dali. Oh, say happy Mother's Day, dali. Happy Mother's Day, Harmony. Happy birthday. Ay, happy Mother's Day. Lola. Yun, Lola. Yes. Trying to make it. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I mean, can I have rainbow strips now? Rainbow strips? No, not yet. After lunch, okay? We need to eat lunch kasi Mother's Day celebration tayo, okay? Lunch celebration tayo kasi may pasok si tatay ng gabi, okay? Okay? Oh, dali. Oh, again, say bye-bye. Love you. Dali. Bye-bye. Sarangyo. Sarangyo. Yo. Okay.